Madam Chair, before we proceed, With the indulgence of the Honorable Ridon, may we recognize Yeah. Honorable D.S. Biron. yeah, thank you, Madam Chair. Just a quick clarification to our ED. Nakita natin that the bulk of the inflows came from credit memo. Is that correct to say, ED, that this credit memo amounting to 1.4 billion came from an existing account directly deposited to the account of VP Sara? That we cannot confirm at the moment. We have to verify that specific transactions. And if the verification proves that it came from an existing account deposited directly to the account, would you be able to tell us or reveal to us kung isang account ito, dalawang account, or it came from a common account? Is that possible? We can check, Mr. Chair, All Madam right. Chair. Okay, thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable D.S. Biron. Madam Chair, point of The Honorable clarification. D.S. J.J. Suarez. Yeah. Ma'am, para lang po maunawaan ko po yung proseso ng pagre-report. Ito pong mga tinatalakay na covered or suspicious transactions, ito po ay inire-report sa inyo ng bangko o AMLAC ang nagpa-flag nito? Paano po ba ang sistema? Bangko po ang nagre-report dito sa EMLC. So, therefore, the bank determines kung ano yung mga considered na flag, suspicious, tapos nire-report sa inyo. Tama po. Okay. Lawyers. Mahalaga po kasi malaman yon, Madam Chair, kasi upang maunawaan natin na yung bangko mismo ang nagpapadala ng na-report nito sa AMLAC. And it's not AMLAC looking into the specific accounts of these individuals. Am I right to state that, Madam Chair? Tama po yan. Okay. Thank you. So, sa madaling salita, para mas maunawaan po ng tao, hindi po iniimbestigahan ng AMLAC yung mga specific na bank accounts. Yung mismong report, ang pinanggagalingan po nito ay yung bangko mismo. Sila ang nagre-report sa AMLAC. At ang nakakapagtaka po, Madam Chair, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Dahil sa SALN kanina na binabanggit po ng ating kasamahan na si Congressman Terry Redon, may mga sinabi na wala na may cash on hand, kaso lang base sa pasok at labas ng pera, mas malaki po yung nai-report ng AMLAC at ng mga bangko sa AMLAC kaysa sa dun sa lumalabas sa SALN. So, pwede ko rin po bang masabi, Madam Chair, na maaari AMLAC na hindi pa kumpleto ang report kasi ang sabi niyo po, bangko lang po nagre-report sa inyo. So there may be other transactions that may have not been reported to you because they may have thought that those were not suspicious, neither were they flagged. Am I right to assume that? Tama po, because ang nire-report lang po ng bangko sa AMLA, EMLC ay halimbawa yung mahigit 500,000 or kung suspicious. Kung hindi po mahigit sa 500,000 yan, hindi po i-report sa AMLAC. So maaari po or maaari ring wala na meron transaction na mas mababa pa sa 500,000 na hindi na po na i-report sa amin. Di maaari din pong sabihin na pwede pang lumobo tong numero na to kung mas lalong bubusisiin at titingnan dahil maaring hindi na flag ng banking institution yung specific na transaction dahil sa pananaw nila hindi ito suspicious o covered ng kanilang criteria. Tama po ba yun, AMLAC? Hindi ko po masabi pero theoretically, posible po. Maraming salamat po. Thank you very much, Madam Chair.